Parang first time ko po yata nakakita ng ganitong klaseng mugshot na yung biniblur yung mukha, I think, okay, tama yon. Pero yung binura yung pangalan, anong tingin nyo dyan, Attorney Vic? Ba't ganyan? Nag-post si Marcos Jr. at syempre sila ni Liza. Ito mga cover up the drama nila na date night, may mga pa-dance photo pa sila, then portraying na they are makamasa, eating Jollibee, pa-tweetums. Ano nakikita mo dito, Attorney Vic, sa mga post na yon after epic fail interview ni Liza? I think it's also should serve as a wake-up call for us Filipinos that we have to be more discerning. And we have to elevate the level of public discourse and not be easily swayed by not so significant posting or messages coming from public officials dahil malayo sa sikmura yung mga mensaheng ipinalalabas. Ang malapit sa sikmura ay yung ano na ba ang nangyari doon sa biggest drug haul or drug bust sa Batangas. Bakit merong radio silence? And I am not lawyering for Apollo Kibuloy. No, not at all. Aking nakikita lang. And I'm not also lawyering for Arnie Teves. Arnie Teves. Did I get it right? O Arnulfo? O Arnie Teves. Arnie. I'm not lawyering for them. I'm not even lawyering for General Bantag. Pero bakit itong tatlong kasong ito binibigyan nyo ng so much importance and so much exposure on media, on all platforms? Bakit biglang ito nagre-radio silence kayo dahil nagkakabuhol-buhol na? Sure, pwede nating invoke because meron pang ongoing police operation. Meron pa pala ongoing police operation. Bakit kayo agad nagpa-press con? Yun. Kayo naglabas sa media at buo na ang inyong kwento and then nag-backpedal kayo, hindi pala yan yung tonelada, nabawasan, etc. And then ngayon radio silence. Nasaan na yung driver? Nakasuhan ba? Anong ikinaso? Karapatan naming malaman yun. Hindi yung mga may mga kaso lang na ginagawang sadyang pantakip. Kayo ang naglabas nito Sinimulan ninyo, huwag niyong i-withdraw ngayon from public realm or from public space. Kaya pag kami nagkokomento, ako'y nagkokomento base sa inilabas ninyo. Ngayon, hinahanap ko ngayon, asan na yung driver? And sinasabi, meron daw, I'm not sure if it was a direct quote from someone ng opisyal ng PNP o ng pamahalaan na hindi raw pwedeng pag-usapan dahil may hot pursuit. Wala na hong hot pursuit. Isang linggo na yata ang lumipas. Regular intelligence and police operation na lang ho ang kinakailangan dyan. Hindi na pwedeng hot pursuit. Ang hot pursuit, immediately nung na-tsambahan yung van na meron di o manong 2 tonelada. Ulitin ko, Marlica, di kailangan ng matalino. Kailangan lang maraming common sense. Hindi tatakbo yung size ng van na yun kung lalagyan mo ng kargamentong 2 tonelada bigat. Yun nga, Attorney Vic. So, obviously, ang daming mga simpleng mga mamamayan na nag-question dyan, paano nagkasya yung 1.8 tons? So, the next day, binawasan nila ng 400 kilograms. Hindi pala na-miscalculate nila from 1.8 naging 1.4. Then, kanina, sinabi mo about the driver, hinahanap din namin siya. Pero today, I believe, naglabas ang PNP ng mugshot nitong driver na ito at naka-blurred ang mukha. Ipapakita ko po sa taong bayan. Ayan po, Attorney Vic. Ayan. Pero nakamura yung kanyang pangalan. Parang first time ko po yata nakakita ng ganitong klaseng mugshot na yung biniblur yung mukha, I think, okay, tama yon. Pero yung binura yung pangalan, anong tingin nyo dyan, Attorney Vic? Ba't ganyan? Ito nga nagkakaroon ng double standard ng different treatment when it comes to the rendition of justice, even the rendition of the way the criminal procedure are being observed. Na merong nag-all out, may karapatan din naman yung mga ibang inaakusahan. Ulitin ko, hindi ako naglo-lawyer dito. I'm not even championing for their innocence or cause. Si Pastor Kibuloy, si Congressman Teves at saka si DG Bantag.
I'm not championing their cause. I'm not their lawyer. I do not know them. Now, bakit itong isang iba para special treatment dito? Droga ho ito. Ito yung ating ipinupush na ayaw natin maging narco state, and we do not want our country to be run by anybody in the national government who is drug dependent or worse, drug addict. Kaya nga sabi ko nun, hindi magpa-drug test lahat. And then, yung kontrobersyang yan, pumutok. Lalo tuloy nagkakaagam-agam yung mga ordinaryong mamamayang kagaya natin. Attorney Vic, talaga gustong malinawan ng ating mga kababayan, katulad na lamang ni Chiclet. Sabi niya, si Lisa daw ba ang nag-appoint kay Mel Yonario, kay Mel Robles sa PCSO? Ang nag-a-appoint talaga ay hindi rin ang executive secretary. Kung susundin natin, sabihin nyo ng pinipilosopo ko, pero ang nag-a-appoint ay ang Pangulo. Ang nakapirma sa appointment ang lahat.